na sinasabihan sila, oy, magkakaroon ng drug test mamaya. Natural, si police mag-absent. Hindi siya magda-drugs. Two days siya maglilib. After 2 days, clear na yung ihi niya. Sir, currently we are doing the drug testing using the urine because of the mass number of personnel that to be conducted. Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Hair Sir- follicle test? Sir, Have you heard of actually, it, sir, may I ask my Oh, chemist come here? on. Forensic po kayo, sir. Hindi nyo alam. Have you heard of hair follicle test? Kasi alam ko naman na sinasabihan sila, oy, magkakaroon ng drug test mamaya. Natural, si police mag-absent. Hindi siya magda-drugs. Two days siya maglilib. After 2 days, clear na yung ihi niya. Or kuminsan, gagamitin niya yung ihi ng kanyang kasamahan. Urine, di ba? Urine lang yan. Yung paggamit ng ibang ihi, malabo mangyari yan ngayon dahil yung meron talaga nagbantayan doon sa CR habang umiihi sila. Okay. Di binabantayan talaga yun ng And may I suggest, Mr. Chair, kasi yung sa shabu, huwag ka lang gumamit ng ilang araw, burado na yung, clean na yung ihi mo. Why don't we use hair follicle test? Can we do that? Kasi pag hair follicle, alam ko, Mr. Chair, buwan months, matitration. Ano bang pinaka-technology na alam nyo sa crime lab na mas mabigat pa kaysa mas accurate kaysa Sir, currently we are doing the drug testing using the urine because of the mass number of personnel that to be conducted. But we will further look for that. So what's available sa crime lab aside sa anong available test ninyo for for a while, drug test? Oh. for a while, sir. May I talk with the chemist? Mga hari-hari nyo sa crime lab dyan. Chair, Yes. hindi nyo narinig yung hair follicle test? Ignorante po kayo doon sa technology na yan? Hair Sir- follicle test? Sir, Have you heard of actually, it, sir, may I ask my Oh, chemist come here? on. Forensic po kayo, sir. Hindi nyo alam. Have you heard of hair follicle test? Yes, sir, we have, sir. Okay. Kaya nga, kung narinig nyo yan, wala ba kayong ganong technology sa PNP na hair follicle ang itetest nyo, especially sa mga operatibo natin na nag-handle ng mga sensitive positions, tulad nitong Drug Enforcement Unit? Sinong hire sa'yo sa crime lab na may alam about hair follicle test? Available ba yan na technology sa crime lab natin? No? No, sir, actually. But No. Pero you're aware of that particular technology? yes, sir, I'm just looking for our chemist just to explain how the hair strands are used for drug testing, sir. Okay, sige, We Mr. have Chair, nahirapan sila. Police Sige. Major Rosales, our chemist. Saan siya? Pakibilis. Meron kayong ganong technology po? Kung wala, it's about time siguro the PNP should acquire that kind of technology. Sa ngayon, ang pagkakalam ko, Mr. Chair, pinapadala ata sa abroad kasi we don't have that technology yet. Ang pagkakaalam ko po. Pero why don't we acquire that kind of technology? Bigyan natin sa NBI, bigyan natin sa PNP, bigyan natin sa PDEA para makatulong sa ating mga taga-law enforcement, di ba? Sa proseso ng pag-identify ng mga gumagamit ng drugs. Kasi alam ko hair follicle test, it goes back up to 3 or even 6 months. Alam mo yan? I may present Police Major Rosales, our chemist of Forensic Group, sir. RFU for A. Good morning, Your Honor. I'm Police Major Joanne Rosales, Forensic Chemist presently assigned at Rizal Provincial Forensic Unit in Taytay, Rizal. At present, Your Honor, hindi pa po ginagawa sa PNP Forensic Group ang hair follicle examination, but our good director gusto po niya na masimulan na magawa ang examination ng drug test using hair follicles. In fact po, meron na pong, pino-formulate na po yung procedure na pwede nating sundan para unti-unti pong masimulan na magkaroon ng hair follicle examination. Meron na kayong available technology dyan? Sa ngayon po, procedure,
po yung inaayos and yung sistema kung paano po siya gagawin. Pero eventually po, meron naman pong mga machine na pwedeng gamitin para po sa test na yun. So, Mr. Chair, we have that technology. Okay. Yes. Are you sure about that? Yes, sir. Very sure. Yes, sir. So, kung meron tayong ganun technology, thank you very much. Dapat pati NBI magkaroon, PDEA. So, that's one way na to determine kung yung ating mga operatiba ay matitino pa rin, especially mga naka-assign sa Drug Enforcement Unit. We should do this. Kung nandito yung Chief PNP, nandito sa yung NAPOLCOM, this should be a requirement. Dapat ito hindi annually, random, and then quarterly. Okay na tayo dyan. Number 2, ito pong, Mr. Chair, itong Major De Castro, para sa akin, sobrang pagka-guilty ng taong ito. Because nung makakuha ng DNA doon sa sakyan na na-recover sa victim, nung sasakyan na supposedly yun yung sinakyan ng victim, may blood na sa DNA test, yun talaga ang blood ng victim doon sa loob ng sakyan. And then the PNP were trying to convince Major De Castro magpa-DNA test kasi meron 3 hair strands ata doon, or several hair strands. And tinurn down niya. Now, ni-request ko sa PNP noon, ewan ko sino ba na-interview ko doon sa CIDG noon, CIDG was doing a good job, Mr. Chair. And the CIDG requested doon sa kamag-anak. Kasi siyempre, di mo pwedeng pilitin yung police, yung suspect. Yung kamag-anak, tumanggi rin. Kasi yung kamag-anak, pwedeng idudugtong yun eh. DNA test, ayaw din. Now, dito yung pumapasok yung investigative technique, Mr. Chair, na kulang sa ating kapulisan. Kuminsan kasi common sense. Nandoon na yung police nasa custody ninyo. Tama? Sino ba may custody sa PNP, sa kay Major noon? Sino po may custody sa PNP at that time? Kanino po di ba nasa custody yung si Major nakakulong o sa headquarters? Kayo po? Within the campo po, Your Honor. Kaya nga. Opo. So sino nga po mismo may custody doon kay Major while Yung he was inside the chief camp? po ng RHSU namin, Ano Your po? Honor. Chief ng Regional Holding Unit natin. Okay. Now, when you were asking Major De Castro to provide a DNA of his hair or hair strand, and he said no. Tama? And you stop right there. Tama nga naman, karapatan niyang tumanggi. Ba't di niyo po ginamit yung common sense ninyo? Nandoon naman siya nakahiga, kung saan siya nakahiga. Sana man isa sa inyo, nilinis yung kama, yung unan, kumuha ng hair strand doon, kinuha yung kanyang suklay, o pagtatapos niya maligo, tiningnan yung banyo, kumuha ng buhok niya, sigurado ako, siyempre may nalalagas na buhok yan pag naliligo siya. O sigurado ako, pag natutulog siya, may, dyan sa unan niya, may mga buhok dyan. Doon lang kayo sana kumulekta. Ba't niyo po ginawa? Kasi palagi niyo sinasabi sa akin, ayaw po, hindi natin pwedeng pilitin. Tama nga naman, karapatan niyo po yan na tumanggi. Tama nga naman, I agree with you. Pero gumawa kayo ng diskarte. Matagal niyo nang sinasabi sa publiko na we were able to secure evidences, pieces of evidence like hair follicles, hair strands sa kotse, and you're trying to match that hair strands, sabi nyo. And then sabi nyo sa akin, nung interview ko sa radyo, ni-request nyo kay Major na mag-provide ng sample. Ayaw ni Major. So, nag-antay kayo ng ilang araw, baka magbagong isip. Am I right? While waiting for those 3, 4, 5 days, sana dumiskarte kayo. Yan ang sinasabi ko. Saan siya natutulog, siya sa nakahiga. Pagising sa umaga, pasimple, yung unan, kunan niyo ng buhok. Yung suklay niya, ano bang suklay ginagamit niya? Simple niyo, kunan niyo ng buhok doon. Sa banyo, pagkatapos ng ligo, kukunan niyo ng buhok. Yun niyo po ginawa. Sir. If I may, Your Honor. In fact, naisip na po namin yan nung andun siya sa office ko, meron siyang baso na pinag-inuman. And yun sana yung gagamitin namin. However, when I consulted my legal officer, that evidence might not be admissible in court
will not be admissible in court because I know that, Major General. I wala know pong that. consent, I know that Your for a Honor. fact, of course. Pero at least, it will give you a guide na para kung saan nyo i-focus yung investigation nyo. Hindi na kayo mag-isip-isip na baka si Juan, si Pedro, si Mario ang suspect. At least, pag ginawa nyo yun, tapos napatunayan na talagang siya pala ito, doon na kayo magpo-focus. Si Juan na talaga, wag na kayo maghanap pa ng ibang suspect kasi ito na si Juan based dito sa nakalap natin na ebidensya sa DNA. Di ba? And second, yung kape na ininuman niya, anong ebidensya po nakuha niyo sa sasakyan? Di ba hair strand? Oh, hair strand, coffee. Meron pong saliva dun sa baso po sir na pinag-inuman niya. So pwede Pero, po sir, gamitin yun. Di ba may nakuha kayong hair strands doon? Sinabi niyo sa akin, di ba? Ilang pieces ho na hair strands? 3, 4? O di ba? So dapat, kung saan siya natutulog, doon sa kama niya, pagising niya, imposible walang hair strand doon, di ba? Senator, Anyway, gusto ni Senator Tulfo hair strand to hair strand. Pero pag DNA kasi, absolute yan eh. Oh. Kung DNA na makukuha sa hair strand at saka DNA na makukuha dito sa baso, magkaiba. the same, pareho lang yan. Kasi isa lang ang DNA ng tao eh. Kung anong DNA na makuha doon sa buhok at DNA na makuha dito sa iniinuman niya, mag-match yan. Pareho lang yan. No problema yan. Yeah, I understand with Pero you. yun, ang question nila, ang issue dyan is yung admissibility in court. Dahil yun nga, yung poisonous tree ang lalabas dyan, di ba? Yung poisonous tree doctrine na anything evidence na makukuha mo without the consent of the tao is magiging poisonous yan. Yung fruit of the poisonous tree. Yeah, fruit of the poisonous tree. Oh. Pero yan nga, I agree with you, Mr. Chair, na hindi natin pwedeng gamitin yung sa korte. I know that. Oh. Pero at least, mafo-focus nyo yung inyong investigation. Pero- Pag napatunayan, base sa inyong pag-secure na walang court order, halimbawa, at napatunayan yung ebidensya na ito nga pala talaga ang suspect natin, Pero- then doon na kayo magfo-focus. Huwag na kayo mag-focus sa Yes, iba pa. tama yun. Pero Your Honor, Senator Tulfo, yung mga pulis nito, sigurado ako, without yung DNA, alam na nila yung focus nila kung saan sila nakapokus eh. Nakapokus na talaga sila doon sa mga primary suspects. Kahit na wala pang DNA results, alam na nila yan kung mga kwan nito, mga investigador ito na... Chairman. But yeah, go ahead, Senator, Chairman, Senator with indulgence Tolentino. of Senator Tulfo and the Honorable Chair, just a point of order. Why don't we allow Colonel Malinaw to complete the narrative? Yung last 2 minutes na fast forward mo. Nasaan ngayon si Catherine Camilon? Nasaan si Major De Castro? Pangatlo, ano ng status ng kaso? Tapusin mo lang yan para for purposes of the records of this committee. Yung tatlo lang yan. Yes, sir. Bilisan na yan. Huwag mo nang step by step lahat Yes, sir. yung kanina. I'll just go And then directly to... please provide the committee a copy of your presentation to complete the loop. Yes, sir. Will comply, sir. Please proceed. We'll go directly to the date of the filing of the case, sir. Nasaan na si Catherine ngayon? Huwag mo nang yung timeline, huwag na yan. Yes, sir. The November 3 testimony of the two witnesses, sir, that was the last time the body of Catherine was seen being transferred from a Nissan Juke into a red CRV. So hindi na siya nakikita pa hanggang Yes, sir. That was from the testimony of the two ngayon. Okay. witnesses. Nasaan na si Major De Castro? Major De Castro, sir, was dismissed last I think, January 13, if I'm not Dismissed from the mistaken. service. Yes, sir. So He's at large now, sir. civilian na siya at large. Yes, Anong sir. status na ng kaso? May The na-file na case, kayo? sir, is presently with the regional state prosecutor for A, based in San Pablo, after we filed a motion for inhibition for the Batangas Provincial Prosecutor's Office to inhibit from handling the case, sir. It was approved, sir, by the Batangas Prosecutor's Office and transferred to the regional level of the DOJ RSP, sir. Sandali, Senator Tol, bakit kayo nag-request na mag-inhibit yung prosecutor? Yes, sir. Based on our consultation with the family, and because the counsel of Jeffrey Magpantay is a former prosecutor of Batangas Prosecutor's Office I get the and a point. retailed judge, at parating nandun, sir, sa Prosecutor's Okay, thank Office. Yes, sir. Thank you, sir. So missing, with the permission of Senator, your chairman, Your Honor, missing si Catherine, Yes, sir.
at large si Major De Castro, Yes, sir. pending ang kaso. Yes, sir. Okay, Mr. Chair, with the indulgence of Senator, Yes, go ahead, Senator Tulfo. I'm very familiar of this case, Mr. Chair, kasi lumapit sa akin yung relatives. After the incident, numising pa lang, tinutukan ko to. Now, i-continue ko po yung line of questioning ko. Nasa inyo yung custody nitong si Major as a primary suspect. Tama? Ang ginawa nyo, pre-process nyo yung kanyang dismissal proceedings. At nung ma-dismiss siya, natural, pakakawalan nyo siya. Ngayon, nagtatago na. Ang pinagtataka ko, mas inuna nyo na ma-dismiss siya kaysa naman magkalap pa kayo ng mga additional evidence while he was in custody of the PNP. Minadali nyo yung dismissal proceedings, samantalang ang dami ko na pong kaso, Mr. Chair, na pinailan ng dismissal yung isang pulis na gumawa ng kalokohan, inabot ng taon. Taon. Na-promote pa. Hindi ma-dismiss. Pero itong taga-drug enforcement unit na-dismiss in a matter of months. Ang bilis. Siyempre, nung ma-dismiss na, kaya nga, nung tanong kanina si Senator Tolentino, at large. Kung hindi yun sana pinailan muna ng dismissal proceeding, nakahold sana siya ngayon sa PNP. Habang continuous yung inyong investigation at pagkalap ng ebidensya against him. Bakit yung dinismiss agad? Bakit yun agad ang pinuntiran niyo ma-dismiss para mapakawalan? Your Honor, if I may. Yeah, go ahead. First of all, meron po tayong proseso, yung motu proprio investigation being conducted by RIAS, and meron pong timeline na sinusundan. So, nasunod namin yung timeline. Actually, sir, nadili pa nga ng konti yung pagka-dismiss niya. So, pasok po kami sa timeline. Hindi namin ito binilisan or nothing else. Wala naman po kaming balak na hindi sana i-dismiss, whatever. But we just follow the procedure. Kagaya ng sabi ko kanina, Okay, nadili pa pero nga sir, po di yung ba hindi pa siya pagka-dismiss guilty? namin sa kanya. Suspect pa lamang siya, di po ba? As such, meron pa siya mga karapatan, di ba? So, why dismiss a person na you don't have enough proof na siya nga talaga yung kriminal, na siya talaga ay isang suspect. In fact, person of interest pa lamang siya. He's not even a suspect. Your Honor, if I may again. Sir, yung admin case po kasi niya did not emanate from the criminal case na na-file. But yung case na na-file sa kanya sa RIAS is yung extramarital affairs po niya. Your Honor. Inamin niya po ba na siya yung karelasyon niya itong beauty queen? Sir, nung kausap ko po siya, nag-usap po kami. Tinanong ko po siya with regard to the criminal case. Nag-deny po siya. Pero kung nung tinanong ko po yung extramarital affair niya, hindi siya, sir, sumagot. So, immediately, sir, I ordered the RIAS 4A to conduct an investigation regarding dun sa extramarital affairs niya. So, true to it, sir, may mga ebidensyang nakuha yung RIAS natin. So, yun yung dahilan kung bakit natin siya dinismiss. I Thank you, Your Honor. understand that, Mr. Chair. Pero kung ako po ang tatanungin sana, General, gagamit po ako ng tinatawag na diskarte. Mamaya ko na muna o isasantabi ko muna yung sinasabing extramarital affairs para sibakin siya. Nang sa gayon, nasa custody niyo itong suspect at marami pa kayong makukuha ang ebidensya na pwede siya madiin because he's just there in your custody. Di po ba? Kasi total dininay niya di ba? So instead of focusing on the extramarital affairs, why don't you just focus on him being a suspect of that crime? Yun po yung pinupunto ko rito. Now, kung siya po ay kung pinokus niyo po yung inyong investigation, him being a suspect, not him being immoral, then mas malaki po sana ang pakinabang ng ating PNP. Ngayon, napabilis po yung extramarital affairs at siya po yung na-dismiss. At large siya ngayon. If you need something from him, he can no longer be contacted. Who knows, baka tumakbo na siya ng
kung saan lugar, lumabas ng bansa. Yun po yung point ko. Di ba? Yung extramarital affairs, later na lang yun. Pwede naman yun eh. It's just there. But this guy, he's already there. Hawak na natin, sir eh. Di ba? Wala siyang kawala. Kaso ang ginawa nyo, pinailan nyo ng dismissal, illicit extramarital affairs, kailangan siya pakawalan, di ba? Kasi wala na sa PNP. And then off he goes. Tama po yan. Anyway, General Lucas, siguro, ako sariling kong tsuri ito, si Major De Castro, whether or not dinismiss nyo siya administratively, kahit na hindi nyo siya dinismiss, kung ganun siya ka-guilty, mag-at-large talaga yun, sisibat talaga yun. Sisibat talaga yun. Kasi sabihin mo, kahit na hindi nyo dinismiss yun, wala naman tayong power sa PNP na ikulong siya dahil bawal yan. Wala, hindi pa na-approve yung batas natin ginawa ngayon na kapag ang isang pulis, mayroon siyang misdemeanor na ginawa, may power na ngayon ang Chief PNP, yung RD, yung Provincial Director, na ikulong siya. Ngayon, yung batas ngayon na ginagawa natin. Pero sa ngayon, kahit na sabihin mong ano siya, under ang tawag niya, ang term natin dyan, restrictive custody, hindi pa rin siya nakakulong, sa loob lang siya ng barracks, sa loob ng perimeter camp, naglalakad-lakad. Paglalabas siya para bibili ng something, hindi natin siya pwede pigilan dahil hindi natin siya pwede restrict. Dahil yan naman talaga limitasyon natin, kaya nga tayo gumawa ng batas. So kahit na hindi nyo siya dinismiss, kahit active pa siya ngayon, kung alam niyang guilty siya, lalayas talaga yun. Sisibat at sibat yun. Walang hold ang PNP. Hindi Yes. talaga niya makulong. Yes, pero, Malakap yun. pero Mr. Chair, at least he's in restrictive custody and nandun pa rin yung bang siya ay member pa rin ng PNP, hawak pa rin siya ng PNP at anytime pwede siya patawag ng PNP at anytime pwede siyang imbestigahan o tanungin ng PNP to get more information from him, right? Kasi versus pag wala siya sa PNP, wala na kayong pakialam sa kanya. Kung siya po ay nasa custody pa rin ng PNP, restrictive man o hindi, at least may karapatan kayong ipatawag siya, tanungin siya at any time you want to gather more evidence. Tama po ba? Yes, Your Honor, if I may. Kung hindi ko po dinismiss si Major De Castro, I will be remiss of my job. I know that, General. Ang sinasabi ko lamang po, dininay niya di ba? Sabi niya, wala akong affairs dyan. Okay, so wala kang illicit affair dyan sa victim. Continue investigation, him being a suspect or parallel investigation gawin nyo. Ang nangyari po kasi, General, ang kinakasama ko lang ng loob, ngayon, na-dismiss na siya. Since dismissed na siya sa serbisyo, sabi nyo kanina, ang tinanong kayo ni Senator Tolentino, nagtago na. Di ba, sir? Nagtago na siya. Alam niyo ba kung nasaan siya? Your Honor, hindi naman po nagtago. Actually, kausapan namin kagabi until O sabi niyo at large. 2 a.m. At large po sa... Technically, sir, he is not in our Okay, so he's not arrested. So alam niyo po So as far as this committee is concerned, hindi pa siya at large. Dahil nagko-communicate pa siya eh. May letter pa siya eh. Your Honors, I humbly apologize for inability to go to your committee, honorable committee's invitation. Yes, signed, Police Major Alan De Castro. Meron pa siyang representing law office, Benitez Law, Ferdinand Benitez. So, kaya pa siya makontak to si lawyer. Your Honor, actually kausapan namin siya kagabi. And, So, andyan pa pala, andyan pa. he was about to join the proceeding. However, he was prevented by his lawyer. So, ang i-request sana namin to this honorable body is to issue a subpoena para mapilitang pumunta rito sa hearing, Your Honor. Hindi mo na Thank you po. kailangan i-request yan. Nasa isip niya ni Senator Tulfo. Tumatik yan ngayon before this hearing ends. kasi ang pagkakalam, Mr. Chair. I will make the motion. Thank you. Akala ko kasi, Mr. Chair, nung sinabi niya at large, hindi na makita. Usually kasi ang pagkakaintindi ko, pag sinabing he's at large, the suspect is at large, nowhere can he be found. We don't know his whereabouts. So nandiyan pa pala. Okay, so kung nandiyan pa, very good. Okay? Now, ang tanong ko po, ano po yung ginagawa nyo ngayon sa PNP as far as investigation is concerned para
madiin po siya. Kasi very clear na sa atin lahat dito ngayon na siya talaga ang suspect. Siya talaga ang primary suspect. At kasama itong kanyang driver. Sir, on the part of the CIDG, sir, we're still looking for witnesses. We have leads, no? As to possible whereabouts or saan dinala si Catherine. It's just very hard to substantiate into evidence form those information provided to us, because later on, sir, we'll be facing legal battle, and there should be somebody or any evidence for that matter to link De Castro, especially sa yung info gap natin as to the whereabout of the body of Miss Catherine Camelan. Anyway, hindi pa naman murder ang kinaso nyo, di ba? Serious illegal detention. Yes, sir, So kidnapping. it does not require the body of the crime. Yes, sir, yes, Oh, sir. so i-establish lang ninyo yung serious illegal detention. Okay na. Yes, sir. Actually, sir, in compliance to the Department Order DOJ DC-20, we have a collaboration with the prosecutors before the filing. And that was agreed between CIDG, Propor A, and the DOJ, sir, for the initial filing of kidnapping and serious illegal detention under Article 267 of RPC. Mr. Chair, niyaya niyo ho ba yung driver niya na maging state witness? Did you offer that to the driver? Yes, sir. When he voluntarily surrendered with Balayan PNP, we immediately send our investigators, CIDG investigators, to the station. Upon advice of the council, he only provided our investigator as to his personal circumstances. But on matters relating to the case, he refused to answer, Mr. Chair. I know, he refused to answer. Of course, karapatan niya po yun. Ang tanong ko po, inoffer niyo ba sa kanya na, o sige, pag naging state witness ka, wala na kami sasampang kaso sa iyo, o mas magaan yung kaso mo, hindi ka magsaserve ng long term, bumaliktad ka na lang, sabi mo sa amin totoo, protektahan ka namin. Did you offer that? Yes, sir. Ano We po offered naging him tugon niya? the benefit of the witness protection program provided Yes. by the government. What did he say? He declined, He declined. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair, since nandito yung mga kamag-anak, may mga hinaing kasi sila, Mr. Chair. So, I would like to hear the side of the relatives, yung kanilang hinaing, nung from the start na nawawala yung kanilang relative up to the time nung eto na nga, na nakita na yung sasakyan, na may dugo at identified na sa kamag-anak ng blood. Sino pong gusto magsalita? But, excuse me, Senator Tulfo. Before we give the floor to the parents, gusto ko lang malaman ng lahat na yung si Jeffrey Magpantay ay nagpadala ng sulat dito at sabi niya, hindi daw siya makarating dahil wala daw sa kondisyon yung kanyang abogado, may dinaramdam daw, at nawala yung vaccine card niya. Pero next meeting daw, dadalo daw siya. So, next meeting, dadalo talaga ito dahil issuehan natin sa subpoena eh. Ibig sabihin, Mr. Chair, masama ang pakiramdam ng kanyang abogado. Hindi siyang may masamang pakiramdam. Hindi siya, yung abogado niya ang may masamang pakiramdam, kaya hindi daw makasama sa kanya dito. Takot siya pumunta na walang kasama abogado. But next hearing, pupunta daw siya. So, go ahead, Senator Tulfo. Sino pong gustong magsalita? Si Ching Ching na sister or si Nanay Rosario? Nay? Magandang umaga po, sir. Ang lagi ko lang naman hulong hiling ay yung magkaroon ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Dahil 4 na buwan na ho, ngayon hong susunod na buwan, halos 5 buwan nang wala ho kaming alam. Wala ho kaming alam kung nasaan talaga siya. Kahit ho medyo nakikita at nalabas yung mga balita na ganito ang nangyari sa kanya. Pero wala naman ho kaming nakikita o nalalaman kung nasaang lugar siya, kung saan siya dinala, kung ano ho ba talaga ang nangyari sa kanya. Wala ho talaga kaming alam. Yun lang ho, sir, ang lagi namin hinihiling na magkaroon ho ng linaw ang pagkawala ho ng aming anak. Nung pong mga unang araw na nawawala ang inyong anak at kayo po'y lumapit sa PNP, ano naman po yung naging sitwasyon? Paano naman po tinanggap ng PNP yung inyong reklamo? Nung kinabukasan po ng pagkaalis niya, nung gabi po, nagpasama po kami na hanapin namin doon sa lugar na sinabi ni Kat ng aking anak na nandoon siya, na doon yung punta niya.
Sinamahan naman po agad kami nila kung saan ho po pwede namin siyang hanapin. Hanggang sa nagtuloy-tuloy po yung paghahanap, wala ho talaga. Hindi ho namin makita at wala ho kaming malaman tungkol sa pagkawala niya. Nay, kailan niyo po nalaman na yung anak niyo pala ay girlfriend ni Major De Castro? Noong gabi po ng October 13, nung pumunta po kami sa police station sa amin sa Tuwi, may nag-message po kay Ching sa anak kong panganay na kaibigan po ni Kat. Noon po namin nalaman na siya ay may boyfriend na yung sinasabi pong yan. At nung malaman niyo po na boyfriend nga niya itong si Major De Castro, sinabi niyo po sa PNP? Hindi po agad-agad, sir. Dahil siyempre, nalaman po namin na yan siya, pulis siya. Para pong nung panahong yun ay hindi namin maintindihan kung saan namin agad ibubukas ang aming reklamo. Pero bago po namin sinabi sa PNP, sir, nag-file po kami ng complaint sa NBI Batangas, sir. Bakit po sa NBI Batangas? Dahil inisip po namin na baka mas mapapadali o mas makakatulong dahil ang isip nga po namin, kabaro siya ng mga pulis. Marami yung sasabihin ko na po yung naririnig ko sa iba na kabaro yan, baka may ganito ganyan. Pero sinabi ko naman po noon sa kanila na may tiwala ho ako sa kanila dahil kailangan namin ng tulong nila para makita po namin ang aming anak. Nung masabi niyo po sa PNP, after sa NBI, Apo. nasabi niyo rin po sa PNP na karelasyon niya ng anak ko yan si Major De Castro. Kailan po yun? Mga October pa rin po, sir, yun. Hindi pa po October. nalampas ang buwan ng October dahil simula naman po nung araw na hindi na namin siya makontak, dire-diretso na po ang paghahanap namin. Okay, kaya po, nung masabi niyo po sa PNP na yung si Major De Castro, ang boyfriend ng anak ko, that was in October po, sometime. Nung masabi niyo po sa PNP, ano pong ginawa ng PNP? Gumawa din naman po sila ng aksyon na hanapin. Si Major? Magkaroon ho ng hiningan ho nila kami ng mga salaysay kung paano masasabi na si De Castro ang kasama, ang boyfriend. Ayun ho, para doon na ho nagsimula yung aming pagbibigay ng salaysay sa kanila na ipinaliwanag namin sa kanila na noong umalis po si Kat, ay si De Castro po ang kikitain niya. Nasabi po sa inyo? Sinabi po sa amin ng kaibigan niya, sir. Sinabi Okay. po. So, yan po ba ay nasabi niyo sa NBI din? Apo. Okay, curious lang po ako. Ano po yung nangyari sa investigation ng NBI? Good morning po, sir. Ma'am. Bali, nag-file din po kami ng kaso sa NBI at nag-conduct din po sila ng investigation na ready naman po nilang ma-open na rin po kung ano po yung nakala po nilang mga evidence. At noong nakaraan pong January 29, 2024, kasama po namin sila sa hearing po sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant po para po sa Globe Telecom, para po doon po sa disclosure po ng computer data. Okay. So, ano na po naging resulta nung search warrant na hiningi sa korte? Bali, meron na pong search warrant, hindi pa lang po nagbibigay pa po ang Globe. Ayaw pa po nila magbigay. Gaano katagal na po ito since kayo po ay lumapit sa NBI at NBI kumuha ng search warrant sa Globe para dun sa pagkalap na ebidensya tulad ng sa cellphone and all? Bali, ilang buwan na rin po ang Buwan. nakakaraan. Months na rin po ang nakakaraan. Mr. Di pa rin Chair, po- pwede ba natin patawag tong Globe? Kasi ito yung problema din sa Globe, Mr. Chair. Napakabagal Yes, nila. next hearing, Your Honor. Comsec, take note, Globe. Globe ang pinuntahan nyo. Miss Ching Camilon. Bali, nag-hearing po kami sa RTC Taguig para po makakuha po ng search warrant sa Globe. Nag-issue yung Globe. Nag-issue na po ng search warrant, hindi pa lang po, ayaw pa lang po magbigay ng Globe Yun para nga, po Mr. makadagdag po sa Yun nga, Mr. ebidensya. Chair, itong Globe, meron ng search warrant yung korte para doon sa telepono
ni Major, ayaw pa rin ng Globe mag-comply. Well, kung basehan natin yung previous case no, na imbestigahan natin dito sa committee, yung killing doon sa Vice Mayor ng Cagayan, suspect natin yung Mayor mismo. Matanda. Nag-file tayo, ang PRO to, yung crime lab doon, nag-file ng warrant sa korte, warrant to disclose computer data. Ngayon, pumunta yung Globe dito kasama sa hearing natin. Ang sabi ng Globe, ang computer data na ma-release nila, yung hanggang limitado lang daw doon sa yung call data records. Kung anong number tinawagan or tinext. Pero yung content mismo ng text messages, wala daw silang storage doon. Hindi nila may release, wala storage. Pero hindi ako naniniwala, ha? Hindi ako naniniwala. Maybe pwede natin patawag din yung DICT, Mr. Chair. Yes, pwede. Ang DICT. DICT, yeah. Yeah. Busek, Department of DICT plus Information Globe. Technology. Ha? So Ma'am Ching Ching, so meron ng court order sa Globe para payagan na hingi yung mga data sa cellphone ni Major. Walang ginawang action ang Globe Wala pa po, sir. ni isa. Wala pa po. Nakita niyo katigasan ng ulo nitong Globe, Mr. Chair? Yes, so far, nagsabi sa iyo ang NBI na wala talaga binigay ang Globe? Wala po. Wala pong, nagsabi po sila na... Na-serve na nila yung warrant Opo. sa Globe? Bali, na-serve, wala pa po silang sinasabi na na-serve na, pero Anyway, meron na pong search warrant. Senator Tulfo, Kumsek, yung NBI na naghawak ng kaso nila, imbitahan natin next hearing. Yung NBI para malaman natin. Yung Globe, Mr. Pati Chair, yung Globe. sana, at saka DICT. DICT. Para magkalamanan. Yes. Kasi yung sinasabi nung last hearing, I remember that, na hanggang doon lang sila sa tawag, back and forth. Well, yeah. But they cannot retrieve text messages. Text messages. That's bullshit. Wala. We know for a fact na kaya yun, in fact, sa ibang bansa, tulad sa US, sa Europe, na retrieve po yung mga text messages. They have files pertaining to that. Yeah. Talagang ayaw lang po talaga nitong Globe. Ang sa kanila kasi, they would like to protect, okay lang yun, protect their subscribers, data privacy law. Pero kung galing na po sa korte yung dokumento, dapat respetuhin na, mawawala yung data privacy law because that's a court order. Yes, at saka sinabi naman ng Data Privacy Commission na pwede yan. Pwede i-release ng Globe kung lahat ng data na hawak nila, kasama na yung content ng mga messages, pwede na release. Sabi ng Data Privacy Pag Commission. meron, special pag may court order. Pag Mr. may Chair. court order, oh. Ito pala, may court order na, hindi pa rin po uma-action yung Globe. Well, patawag natin yung Globe. Yes, sir. Next hearing. Kumsek. Thank you. So, nagkakaroon ng parallel investigation, NBI at saka PNP. Opo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-imbestiga? Bali, para po sa akin, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinagkakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat. Kahit po yung hindi ko naman po sila ibinababa kasi tawag po dito. Kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample, wala man lang po kaming nakita na ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito. Sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI Opo. pag-imbestiga kaysa sa PNP. Mas satisfied kayo. Opo. Mr. Chair, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko-loko. Napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP and I salute them because I have so many good friends in the PNP. In fact, may mga relatives pa ako sa PNP. However, yung bang may bulok na itlog doon, yung kabulukan ng itlog na yan, nahawaan po yung mga malilinis sa PNP. I have so many instances, in fact, meron pa pong kernel na involved sa crime. Pag pulis kasi ang involved,
nagiging baby ng investigation. Yung po napapansin ko sa NAPOLCOM, siguro you would agree with me. Pag PNP po, kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen, ang tagal ng proseso. And I experienced that so many times, Mr. Chair.